we are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023. Early 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Chinese Embassy together with the DPWH parang nagkaroon ng agreement, binigyan ng grant kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Pagkaalam ko correct me if I'm wrong, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. Kaya nga, tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay dyan sa may Bukana at malaking alibyo yan sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention. Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. Ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So, hindi talaga siya kanya. Siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan. To be honest, to the people, at sa alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kung talagang binibigyan niya ng weight, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged. Kasali dyan ang government ng China. Sila nagbigay niyan. Sila ang tumulong sa atin yan. So, nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana. Pera lang China yan. So, pagkakalam ko correct me if I'm wrong. We just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. Nabuo yan noon.